Meron ka bang napansin na mali sa video na 'to? Okey naman yung paliga, kaya lang the way na sumayaw si ate girl and then yung age niya, tila'y medyo questionable 'no? Kahit kasi na pinayagan ng magulang na makilahok ang batang kalahok na ito, eto yung isa din sa mga reasons na nakakapag-exploit ng isipan lalo na sa mga kabataan na mag-perform ng mga intercourse and then it can result to early pregnancy sa mga young teens o kaya sa late teens. Dito kasi sa video na ito is paligsahan ng news 'no. So, meron diyan yung pagalingan ng twerk. So, para sa akin wala naman sigurong masama sa ligang ito. However nga lang yung mga ibang kalahok, obvious na medyo chikiting pa 'no. So, it is very medyo alam mo yon hindi comfortable na panoorin ng mga ibang audience. Tapos merong acts of parang, suggestive sa mga obscene na gawain, yung mga pagtu-twerk-twerk 'yan, ta's ang daming kabataan pa na, "Woohoo!" gano'n. Pero ang issue kasi dito, kapag hindi mo na-control yung sarili mo, kung minsan nag-e-engage kayo ng intercourse and then maagang nagkakaroon ng anak, so teenage pregnancy. Tapos ang struggle dito is mare-realize siguro ng mga batang ina na hindi sila financially capable. So in desperate measures, minsan, humihingi na sila ng tulong online, mga gano'n, wala namang masama do'n. Pero nagiging masama na kapag nagiging scammer na ang teen pregnant na or batang ina na 'to, na kung saan pati na kaming mga content creator ay nabibiktima na nila. So, yun yung issue ko and nakakagigil ang mga ganitong batang ina. Basahin naman natin yung comments sa video ni ate sa ibang content creator 'no. So sabi, "Bakit nauuso ang ganito sa mga liga?" And then yung iba, "Buti na lang 'di marunong sumayaw yung anak ko, ni hindi marunong mag-TikTok. Kaya lang sobrang seryoso niya at may pagkasungit. Ni hindi rin mahilig magsuot ng mga uso or crop top at ayaw magsuot ng shorts 'pag alis ng bahay." Ayan. Tapos yung iba naman, galing ng naning na 'to. So nagalingan sila sa pag-twerk niya, mga gano'n. And then yung iba naman, "She looks so young to do that kind of thing. Just saying." So napansin nga nila na medyo parang tila hindi siya sa legal age pa 'no. And then eto, sana ang kabataan mag-act accordingly sa edad nila. Huwag niyo madaliin ang panahon. I-enjoy niyo lang kabataan niyo at huwag masyadong magpa-sexy at ilabas lahat. Magtira ng para sa sarili. May anak akong babae. Pinagsasabihan ko, huwag siya mag-FB at TikTok, IG kasi hindi magandang impluwensya. So, medyo conservative tong nag-comment 'no. May tamang edad sa mga bagay-bagay at tamang lugar at panahon. Just saying, ingat ka palagi, ineng. So, ito yung ibang, mindset ng nag-comment. And then ito naman yung ibang nag-comment 'no. "Sana 'di ganito ang anak ko paglaki. Malaswa kasi tignan, bata pa, sanay na sa ganyan. Kung ako yung magulang niya, kahit gaano siya kagaling sumayaw at ganyang klase, hindi ako mapa-proud." And then yung nag-comment sa comment niya, alam mo, tama. Huwag mo pansinin mga konsentidor. Karamihan sa parent, nagiging ganyan ang mga anak. Dami kong nakikitang ganyan dito sa amin. Karamihan, buntis agad. Sa sobrang liberated na akala ng mga magulang tama ginagawa ng anak. Tapos pag mahirap na buhay, gobyerno kakapit. Tapos, ang isa pang mali dito is i-a-approach ang mga content creator at gagawa ng mga AI-generated na message para mang-scam. Okay lang siguro kung humingi ng tulong, pero yung generic na scam message talaga, medyo nakaka-off na rin. Kaya, alam mo yon, kapag financially ready ka na, tsaka ka na magdesisyon na magbuo ng pamilya. Hindi yung dahil lang sa init ng katawan or dahil sa alam mo yon, yung mga gano'n na decision sa buhay na nare-realize mo lang talaga na napakaaga pa para magkaroon ng anak. Sa kaso ko naman, merong ibang nag-approach sa akin na isang batang ina doon sa aking Facebook page sa inbox. And humihingi siya ng pang-birthday ng kanyang anak, tapos panggatas ng kanyang anak, pambayad ng bills.
Tapos, yun yung picture, no, kung makikita nyo. Pero blur ko para, syempre, to protect her identity. Kaya lang, nagtaka talaga ako sa message, no, na parang AI generated. And then, yung isang nag-comment, kinopy-paste niya yung text na to and nag 100% match nga na AI generated yung pag-English niya, no? Pwede namang Tagalog. Yun nga lang, napansin ko na, na-realize ko rin na ini-scam pala ako ng batang inang ito. So, ang kapal, di ba? Nanggigigil din kasi ako, no? Kasi isa ako sa mga pinuntirya ng batang inang ito na naging scammer. Kasi, di ba, kung mapapansin nyo, AI generated yung kanyang pag-message sa akin na in English. Tapos mukhang inedit pa niya in English para daw maintindihan ko na ang sinasabi niya, wala daw siyang pambili ng pang-birthday ng anak niya. So kung makikita nyo, napakamurang edad niya. I think nasa late teens siyang nanganak. And as in, sobrang bata pa niya para maging ina. At ang pangalawa, meron daw siyang hospital bills na babayaran. Tapos ang pangatlo, makikita mo talaga na in desperate measures para matustusan yung pangangailangan ng kanyang anak, such as yung gatas ng kanyang anak, pambili ng pagkain ng kanilang anak, mga ganong kaemehan na reasoning. Kaya nakakagigil yung ganito, no, na hindi pinaghandaan ang pagkakaroon ng isang anak. Ito na yung mali kasi Hindi ko agad na-realize na akala ko nagmamagandang loob siya or nagbabaka sakali lang na makuha niya yung attention ko at matulungan ko siya. However kasi, yung context ng message niyang ito is parang there's something wrong. It is like AI generated na generic siya. So generic, ibig sabihin, ginawa niyang English ito para isend to many niya sa mga ibang content creators and then pati na rin sa mga foreigner na gusto niyang biktimahin. So, suma total, ina-exploit niya yung anak niya or pinagkakakitaan niya yung anak niya. And dito rin pumasok sa isip ko na totoong tao ba itong nag-message sa akin? So, doon ko na na-realize na hindi ko alam kung sinong taong ito ang nag-message sa akin at baka gumagamit din siya ng mga picture ng mga batang ina para kaawaan ng mga gusto niyang biktimahin. So, nagtaka na talaga ako kung tao nga ba talaga itong kinakausap ko or isang nagpapanggap na batang ina na scammer pala, na parang new modus na naman ito sa Facebook. Ang reaction ko naman at lesson, nakakatakot. Kasi aside from being at risk na mapunta sa teen pregnancy at early moms, teenage mom, pwede din itong gamitin yung video niya ng mga offenders, no? Yung mga pedo offenders na gagamitin nila itong video na to, i-re-upload nila doon sa dark web. And sa dark web, ang daming pedo offenders doon. Tapos, yung mga iba na may kakayahan talaga sa computer programming, pwedeng gamitin nila ang AI generated na to at i-re-upload ulit doon sa mga obscene sites na yan. So, magugulat na lang siguro si ate. Baka makikita niya yung face niya doon and then baka makita ng mga classmates niya, ipapa-viral na naman. So, nakakatakot talaga, no? Kaya mag-ingat-ingat na lang sa mga sumasali sa liga na may mga kamerang nakapalibot sa iyo kasi pwedeng gamitin talaga yung video mo sa maling paraan. So, ayan guys, sana may natutunan kayo dito. And syempre, always control yourself para hindi ka maagang mamulat sa mundo ng pagiging batang ina or batang ama. Tapos, sa desperate measures, hindi mo na-realize nagiging scammer ka na pala sa ibang tao. Kaya, isipin mabuti ang future, wag puro landi. Sana may natutunan kayo dito sa video na to na medyo sensitibo talaga yung paksa. So, magdesisyon talaga ng mabuti and dapat financially ready kayo or capable bago magdesisyon na magkaroon ng anak para hindi kayo matulad sa mga ibang batang ina na nanlilimos at saka yung iba ay nang i-scam. And then, iwas-iwasan din na sumasayaw na medyo obscene kasi pwedeng i-upload kasi yung video mo sa dark web. Kaya mag-ingat talaga kayo. So, munting paalala, it's okay to ignore it, but then, huwag kayong magsisi kapag nakita nyo yung mga videos nyo sa dark web o kaya sa mga obscene sites. So, that's it guys. Thank you for watching and sana may natutunan kayo and sana nakarelate kayo dito.
So, hindi ako KJ, nagpapaalala lang. Okay? So, follow me din sa Instagram account ko, The Story of Anthony. And syempre, follow me din sa mga iba pang social media accounts ko. So, that's it guys. Have a nice day and think positive.